Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos, laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. si Brother Fernando, tapat na bantayog, sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala, tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakan. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Mapalad ang Seventh-day Adventist sapagkat kayo'y nananatili sa pagtupad sa kautusan ni Kristo na siyang Ten Commandments na hindi po natutulan ngayong hapon. Purihin ang Panginoon. Buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, laging magliliyab ang aming pananampalataya. Happy Monday mga kaayon sa kasulatan. Pagpalain po kayo sa mga oras na ito. Hangad po ng inyong malit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., na kayo po ay patuloy na pagpalain sa lahat ng antas ng inyong pong buhay. Mula sa inyo pong kalusugan hanggang sa inyong mga pinansyal na pangangailangan, lalo na pagdating sa espiritual na kalagayan.
patuloy po kayong pakaingatan, alagaan ng ating pong Panginoong Diyos. Sa hapon pong ito ay muli tayong papaksa sa isang nati-trending na usapin sa social media. At ito rin naman ay naitatanong din ng mga nakabasa doon sa post na iyon. Pero hindi ko babanggitin sa kapakanan na lang ng karangalan ng nag-post natin pong kapatid. Hindi natin babanggitin ang kanya pong pangalan. At hindi rin naman natin layunin na tuligsain ang nag-post doon sa wall na yon. Kundi ang layunin natin ay makapagbigay ng ideas. Laki pang pag-aaral ng banal na kasulatan kung ito nga bang salitang congratulations na ipinambabati, mali ba itong gamitin o dapat gamitin? Yan ang magiging daloy ng ating pag-uusap po ngayon. Yan, yung salitang congratulations, totoo ba? Alinsunod sa iba na hindi dapat ipinangbabati sa isang Kristiyano yung salitang congratulations. Yan. Diyan po, sorry. Diyan po iinog, diyan iiral ang ating pong paksa. Ayan. At pero siyempre bago yan ay babati muna ako mga kapatid sa ating mga kapatid na kasama natin ngayon, yan. Binabati natin unang-una kapatid na Ruben Nakilada. Ayan, isa ho nating mahusay din itong debatista. At para sa akin ang kapatid na Ruben ay isang kaibigan, at napakabait na kasangga. Ayan. Kapatid na Olivia Di Castor, shout out po sa inyo. Kapatid na Pedwin Dalida, mapagpalang hapon po. Leonardo Santa Rosa, binabati rin natin at shout out, Ganon din sa Leonardo Paras, yan. At binabati rin natin, lagyan natin sa screen, yan. Kasalukuyan po nga nakantabay sa atin kapatid na Ace M. Lee, mapagpalang hapon po sa inyo. Sinashout out din natin kapatid na Jex Sumalinog, yan. At ang kapatid na Ruel Carino, mapagpalang hapon po sa inyo. Naway patuloy kayong datnan ng pambalitang ito na nasa maayos na estado ng inyo pong kalagayang espiritual. Ayan. Alright. Samantala, pwede po kayong mag-post sa atin pong comment section mga kapatid, At kapag ito'y ating binuksan, babasahin po natin at ipopost natin dito po sa ating PPT para makita po ng mga mag-aaral din yung inyo pong mga saloobin. Okay, remember ang ating pong topic ay ito ho. Yan. Yung bang salitang congratulations na laging pinambabati sa atin o pinambabati natin o ipinambabati sa atin ng mga kapatid, ito ba ay dapat gamitin o ito ba'y maling gamiting pangbati? Yan. At bago tayo tuluyang pumalaot mga kapatid, tayo muna sama-samang manalangin. Let us pray. Sa inyo amang banal ang kalwalhatian, ang kapurihan at ang karangalan. Sa tanghali pong ito, hangad po ng bawat isa na magkaroon ng isang panibagong serye o paksa ng pag-aaral na kayo po ang patuloy na itinataas. Patawad saan man kami nagkulang, Ama, at nagkasala. Hinihiling po namin na patuloy yung patnugutan ang programang ito ng ayon sa kasulatan hanggang sa mapapaabutan nito
ang biyaya nawa ng kalangitan ang siyang sama-sama naming tamasain sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright? Sa ganap na 1:38 ng hapon dito po sa Pilipinas. Yan, ang inyong pong malit na lingkod ay narito po sa Dasmariñas City, Cavite. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao, purihin ang Panginoon at patuloy na maluwalhati ang Diyos sa atin pong buhay. At binabati ko rin po kayo riyan, saan mang panig kayo ng atin pong dako ng Pilipinas naroon, at gayon din sa buong sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatiran, kasama ng ating mga binabible study. Ano po? Okay. So, ngayon ay talakayin ho natin ito bang salitang congratulations. Ito kasi isang paksa na na-post at marami po ang nag-react. Dumaan sa aking wall, sa aking Facebook, at nung aking nabasa ay may mga nagtatanong din, tama ba yung nabasa? O tama ba yung nakapost doon sa wall? Sa pagkakataon po ito ay hindi ko po sasabihin mali yung nakapost. Hindi ko rin naman sasabihin tama yung nakapost. Wala po akong comments doon sa post. Ang tangi lamang natin gagawin pag-aaral ngayon, alamin natin sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos, kung yung salitang congratulations dapat bang gamitin ng isang mananampalatayang Kristiyano. Yan, okay. Ang salitang ito'y lagi na nating napapakinggan. Minsan may pinambabati sa atin, minsan tayo naman ang bumabati. Ayun. Na ang salitang ito ay tila baga isang ordinaryong uri ng katagang pagbati. Na ipinambabati sa iba, ipinambabati rin ng iba sa atin. At kung minsan, ginagamit din ito bilang paghahayag ng kaligayahan ng iba. Ayun, sa kaligayahang tinatamasa ng isa. Minsan naman, ang salitang congratulation ay nagagamit din bilang panuligsa, bilang panunukso. Yan. Halimbawa, meron tayong katrabaho. Na-demote. Ibig sabihin, naibaba ng tungkulin, naibaba ng pwesto. O di kaya naman, naibaba ng ranggo. Yan. Ay bigla kang aapila doon sa na-demote, na nalulungkot, napipighati, sasabihin mo, congrats, na-demote ka. Hindi po pwede ito, di ba? Isa itong uri ng panuligsa, panunukso o pag-aglahi. May tamang paraan ng paggagamit ng salitang congratulations. Yan. Kung papaanong mayroong maling paggamit ng salitang ito, mayroon din namang tamang paggamit. Hindi mo ito pwedeng gamitin doon sa isang taong na-demote na. Na na-demote na nga, na ibaba na sa ng tungkulin, na ibaba ng ranggo, o di kaya'y natanggal sa trabaho. Tapos ibabatiin mo ng congratulations. Hindi ho akma. Mapapaaway ho kayo niyan. Ano po? Yan, O di kaya naman, kung minsan ginagamit ito, pagbati na ito, sa isang maling pamamaraan, dulot ng pandaraya. Halimbawa, pare, congratulations pare, napakahusay mong mandaya. Nanalo sa sugal, gawa ng kanyang pandaraya, binabati ngayon ng congratulations dahil napakahusay mandaya sa sugal. O di kaya naman,
examination, nangongopya. O, di ba't isang uri ninyo ng pandaraya? Mayroon kang kodiko. Ay babatiin mo kasi nakapasa. Friends, congrats. Congrats, friends. Hindi ka nahuli ni teacher. Ang galing mong mandaya. Ang galing mong magkodiko. Ayan. Kaya yung salitang ito, negatively at saka positively, pareho itong ginagamit. O parehong nagagamit. Yan. O kaya ano pa example dyan? Pare, congratulations, ang lupit mo talagang manggulang. Diba? Halimbawa naman sa basketball, naglalaro kayo, medyo napikong ka, binalya mo ng sinadya mong balyahin yung iyong kalaro, ay babatiin ka ng kasama mo. Pre, congratulations. Taob ang lupit ng ginawa mo bagsak Ayan. So kaya nga, yung salitang congratulations, mayroong maling paraan kung paano ito gamitin. Sa kabilang banda, mayroon namang tamang paraan ng paggamit ng salitang congratulations. Yan. Kaya dito sa ating paksa, yung bang salitang congratulations, totoo bang maling ipangbati? Una, yes, maling ipangbati kung gagamitin ito sa kabulastugan. Sabi nga sa salitang kanto, kung yung salitang ito gagamitin para purihin ang isang taong mandaraya, para purihin ang isang taong lisya, yung kanyang ginagawa. Yan, mali itong gamitin kung ito'y ginagamit sa hindi tamang paggagamitan. Mali itong gamitin kung sa panunuligsa, pang-iinsulto ng kapwa, panloloko. Yan, hindi po pwede itong gamitin. At tayo nagpapasalamat kasi tayo po ay mga tunay na mananampalatayang Kristiyano, na kapag ginagamit natin yung katagang ito, ay meron tayong malalim na natatanging mga kahulugan. Yan. Sa aking pagtatalakay ngayon, mariin kong sasabihin sa inyo, hindi masamang gamitin yung salitang congratulation kung ito'y ginagamit ng wasto, kung ito'y ginagamit sa tamang pamamaraan sa konsepto ng lalim ng isipan ng isang mananampalatayang Kristiyano. Ayan. Kasi para sa atin pong mga tunay na mananampalatayang Adventistang Kristiyano, hindi lamang ito simpleng kataga ng pagbati. Mapa-individual man ang ating babatiin o di kaya'y grupo ang ating babatiin. Hindi ito isang ordinaryong kataga para sa atin. Mayroon itong malalim na kahulugan para sa atin. At yun namang tumatanggap ng pagbati kung tayo'y babati ng congratulations sa iba o sa isang grupo, mayroon itong sentimental value para naman sa kanila. Yan. Sa atin, ito ay pagpapahayag ng ating pakikiisa sa kanilang kagalakan na nararanasan. Yan. Kaya ito malalim ang kahulugan nito para sa ating mananampalataya. At ang salitang ito, kapag ating ipinambabati, mayroon itong mensahe ng pagsuporta dun sa taong ating binabati. Kaya gagamitin natin yung salitang congratulations sa isang angkop at maayos na pamamaraan. Sabi ng unang Korinto bilang pagpapaalala, kung kayo nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan. Kaya maging sa pagbati ng congratulations,
gawin ho natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. No? Yan. Isang gusto kong bigyan ng diin. Itong salitang congratulation. Ito po ay nagpapahayag ng pagbati. Yan. Nakikibahagi yung bumabati sa tagumpay ng iba. Nakikibahagi yung bumabati ng congratulation sa pagpapala na tinanggap ng iba mula sa Panginoon. Yan ang kahulugan para sa ating mga tunay na Adventistang Kristiyano kapag ka binibitawan natin yung katagang congratulations. Yan. Ano pa? Kapag ka binabanggit natin, ipinambabati yung congratulation, ito'y mayroong anyo ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos para doon sa pagpapalang tinanggap ng ating kapwa. Ayan. Ano po? Pagpapalang tinanggap ng ating kapwa mula sa Panginoon, no, na kanyang nakamit. Ayan. At natutuwa rin tayo, kaya natin binabati na congratulations yung ating kapwa kasi dala ng kanyang pagsisikap na nakita ng Panginoon, nakita ng ating pinaglilingkurang Diyos. Kaya naman, yung establishmento na kanyang pinaglilingkuran dahil sa kanyang pagsisikap, ay hinipo ng ating Panginoon para naman siya ay ma-promote. Yan, kung may promotion. O di kaya, siya ay mabigyan ng isang panibagong natatanging mga proyekto o gampanin. Ano? Yan. Kaya, hindi masamang gamitin ang congratulations sa isang tamang pamamaraan. Halimbawa rin naman, merong nag-a-apply ng trabaho. Yan. Adi natanggap, masama bang batiin natin siya ng congratulations on your new job? Yan. Masama ba, maliban na batiin natin siya doon sa kanyang kaligayahan, bunga ng siya'y natanggap doon sa panibagong trabaho? Hindi po. Kainsabay nito, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Yan. Pinupuri natin ang Diyos. Yan. Ganyan po yan mga kapatid. May tamang paggamit ng salitang congratulations. Yan. Ngayon, merong ikinasal. Nagpang-isang dibdib na. Mali ba? Kasalanan ba kapag sinabi natin congratulations on your wedding? Ibibilang ba itong kasalanan sa atin ng Panginoong Diyos dahil nabati natin yung naikasal? Hindi ho mga kapatid. Ito'y pakikiisa, salitang pakikiisa sa kaligayahang nadarama ng isang taong nakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Yan ho ang diwa ng Kristyanong Adventistang pagbati ng congratulations. Yan, no? Sabi dito sa isang talata ng Lucas 1:28, ito po ay pagbati ng anghel kay Maria. Ito'y isang anyo ng paghahayag ng kagalakan at pagpapala. Ano ang wika rito? Pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay suma sa iyo." Kaya hindi ho masama na tayo'y bumati sa kagalakan na gustong hindi masamang bumati sa kagalakang nararamdaman ng iba. Ayun, hindi rin masamang bumati katulad ng talatang ito, nung bumati yung anghel kay Maria bilang isang uri o anyo ng paghahayag
ng kagalakan at pagpapala. Di ba? Magala ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay suma sa iyo. Di ba't isang uri ho yan ng pagbati? Bagamat hindi nyo mababasa sa sitas na ito yung word for word na congratulations, pero ang diwa ng congratulations nandirito. Yan. Kaya nga, mga kapatid, hindi ho masama yung pagbati ng congratulations basta't sa tamang pamamaraan. Nakikigalak tayo doon sa mga nagagalak. Ano po? Yun. Kumisan, meron tayong napansin natin, tuwan-tuwa. Di ba nababati natin? Kapatid, masaya ka ngayon na. Yan. Congratulations na. Na-promote ka sa nabalitaan ko, na-promote ka. Yan. Huwag mo naman itong gagamitin congratulations doon sa taong na-demote. Kapatid, nabalitaan ko, na-promote ka, congrats ha. Yan, okay. Kapatid, nabalitaan ko, tinanggal ka sa trabaho ha. Congrats ha. Pang alipusta naman yun. Maling paggamit, mayroon ding tama. Kung pag-aaralan natin yung salitang congratulations sa etymology nito, ito pong salitang ito ay galing sa salitang Latin na congratulatio. Na ang ibig sabihin, pakikiisa sa kagalakan, pagbati, yan, pagpapahayag ng galak para sa iba. Ayun, katulad ng Lucas 1:28, pagbati po yan eh. Yan. Galing sa salitang congratulation o congratulasyo. Yan, pagbati. Na itong congratulasyo galing sa dalawang pinagsamang salita. Yung con ng kahulugan, kasama, kaisa, yan, o makasama. Yan. Yun namang gratulary, no? Na isang pandiwa, ito'y nangangahulugang magalak, magpahayag ng kasiyahan, magbigay galak. Yan. Yan ang kahulugan po niyan pag-aralan natin ng etymology nito. Sa literal na kahulugan, ang wika, magalak na kasama ang iba. Ayun. Makigalak sa kagalakan ng kapwa. Ayun ang ibig sabihin ng salitang congratulations mula sa salitang Latin. Yan. Na congratulatio. O congratulatio o lateo. Yan. Bahala na kayo. Paano nyo bibigkasin yung bagay na yan? Ano po? Yan. Sa paglipas ng panahon, pumasok ang medieval period. Ito ngayon ay binabaybay na congratulation. Yan. Teka, i-edit natin yung iayos natin para mabibigyan natin ng kaayusan ng diin. Yan ho ang Latin. Nang pumasok ang medieval period, ginamit na yung salitang congratulations. Umigting na ito na siya namang naririnig na natin kapag bumabati yung maraming mga tao sa tinanggap na pagpapala ng iba. Kaya sabi ng Roma 13, talatang 7, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takos sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Hindi mo rin mababasa dito ng word for word yung salitang congratulations. Pero yung diwa ng congratulations nandirito, puri sa dapat papurihan. Ayun. Kalintunan lang din ng pagbati ng anghel kay Maria. Bagamat walang word for word, pero nandoon yung esensya ng pagbati na ipinadadaman ng anghel kay Maria, ang kagalakan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama na ang Panginoong Jesucristo ay sumasa kay Maria. Ayun. Dito ang wika naman, puri sa dapat papurihan.
Hindi sinasabi libakin ang dapat libakin. Hindi ho puri sa dapat papurihan. Yan. Hindi rin puri sa mga nakaranas ng kapigatian, kundi ito'y pagpuri doon sa dapat pag-ukulan ng kapurihan. Hindi masamang gamitin yung terminong congratulations. Yan. Ngayon, dagdag natin ang ilan sa mga Christian aspect na kapag sinasabi natin yung taguring congratulation sa isang taong nahirang o di kayo sa isang taong naitalaga sa posisyon sa simbahan. Tandaan po natin mga kapatid, yun pong mga posisyon, hindi natin yan inaari bilang mga ranggo. Marami nagkakamali dyan. Akala ng iba tumaas ang ranggo ng kapatid nating nahalal bilang isa sa mga namiminuno ng simbahan. Hindi ho. Yun ho ay mga posisyon sa simbahan. Hindi po natin ipinagdiriwang yung pagtaas ng kanyang ranggo, kundi yung kanyang posisyon. Sapagkat itong posisyong ito yung panibagong yung pagtaas ng posisyong ito'y panibagong journey ng pagluluklok sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay pagtawag at pagtitiwala ng ating Panginoong Diyos sa kanila, kaya sila nahirang o naitalaga sa matataas na posisyon ng simbahan. Hindi masama na mabati natin sila ng congratulations. Yung mga nahirang na yan, masasaya yan mga kapatid, di ba? May pagbubunyi sa kanilang kalooban, sapagkat muli na naman silang panagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos, ng isang gampanin para maalagaan ang iglesia. Di ba? Hindi masamang mabati natin ng congratulations. Nang ibig sabihin, nakikiisa tayo sa kanilang pagpapalang tinanggap. Nakikiisa tayo sa kanilang kaligayahan. Ganun yan mga kapatid ang mangyayari. Ngayon, doon naman sa mga ayaw bumati ng congratulations, di naman din kayo pinipilit na kayo'y bumati. Kung ito'y hindi bukal sa inyong kalooban, ay huwag kayong bumati. Kasi sabi doon sa binasa natin kanina puri sa dapat papurihan, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Lagyan natin ng highlights para maano natin. Ayan, lagyan natin highlights yan. Yan. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, puri sa dapat papurihan. Kaya sa Christian aspect, pag tayo'y bumabati ng congratulations sa isang taong nahirang o di kaya'y naitalaga sa isang mas mataas na posisyon sa simbahan, nakikiisa tayo sa kaligayahang o pagpapala na tinanggap niya mula sa Panginoon. Yun. Yan ho yan. Kaya sa atin, malalim yung kahulugan nito. Mas malalim pa ito kaysa doon sa pangkaraniwang na pagbati ng iba sa mga nagtatagumpay sa torneo. Dito ho kakaiba pagdating sa Christian aspect. May diwa ito ng pananampalataya. Ano pa? Itong congratulations, pag pinambabati natin, tulad ng ating nabanggit sa bahaging ito, sa pagpapatuloy, ang congratulations ay pinambabati natin, ito'y nangangahulugan
na tayo'y nakikiisa sa kagalakang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Kung paanong sila'y pinasaya ng ating Panginoon, tayo din naman nakikiisa sa kasiyahang iyon, sa kagalakang iyon. Maliban na tayo'y makisaya sa kagalakang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pagkakapromote o di kaya'y pagkakalagay sa panibagong tungkulin ng iglesia, o di kaya'y pagkakapromote sa kanilang mga hanap buhay, o di kaya'y pagkapasa ng mga nagsusulit, malibang ipangbati ito sa kagalakang tinatamasa ng isa na matapos siyang makapag-exam sa board, dumating ang panahon na siya ay nakapasa, malibang ipangbati ang congratulations. Hindi ho, mga kapatid, nakikiisa tayo sa kagalakang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, nakikigalak din tayo. Kaya sabi ng talata ng banal na kasulatan, Roma 12:15, makigalak kayo sa nangagagalak. Yun. Makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Ito sinasabi ko, mga kapatid. Hindi masayang makipagkatuwa sa isang taong puspos ng katuwaan. Sa isang taong nagagalak, hindi masamang makigalak. Utos din ng Biblia yun makigalak kayo sa nangagagalak. Ayun. Papaano naman? Kasi may nabasa ako doon sa post. Paano naman yung mga kumbaga nadidemote, nabababa ng ranggo? Bakit hindi binabati ng congratulations? Wala kasing taguri ang Biblia na ba? Na-demote na, naibaba na ng ranggo, natanggal na sa trabaho, nag-exam sa board, hindi nakapasa. Tapos sa kalungkutan kanilang nararanasan, babatiin mo ng congratulations? Aba, hindi akma. Sabi ng 12:15, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Ibig sabihin, huwag kang babati sa hindi akmang pagkakataon. Di ba? Pwede naman nating sabihin, nang mayroong malalim na paggalang sa kanila, na huwag silang susuko, patuloy na umasa sa kapangyarihan sa biyaya ng Diyos. Yan, di ba? Himukin natin uli yung mga bumagsak, mag-try uli. Baka hindi pa yun ang kanilang panahon. Pero wag nating babatiin sila ng congratulations, panlilibak yun. Kahit na yan ay pabiro mong sinabi, masakit yan. Kasi hindi yan akmang kataga. Kapag ginamit mo yan doon sa isang taong nalulugmok na sa dusa, dahil sa kanyang dinaranas na kabiguan, gagamitin mo yung terminong congratulation, maling ang paggamit. Bakit? Hindi akma Pero kung gagamitin mo ito sa isang taong naliligayahan, bunga ng kanyang pagkapasa sa pagsusulit, bunga ng kanyang panibagong challenge na tatahakin sa gawaing paglilingkod sa iglesia, hindi ito masama. Halimbawa, merong bagong graduate ng theology. Tapos nadaanan niya na lahat ng requirements, lahat ng prerequisite na kailangan para maging pastor. Dumating ang pagkataon na siya naordinahan, malibang batiin siya ng congratulations. Hindi. Alam niyo yung mga pastor na naoordinahan, masaya yung mga yan, maligaya yung mga yan, galak na galak yan, sapagkat narating na nila, na-achieve na nila sa pamagitan ng biyaya ng Diyos yung kanilang pinaka-aasam-asam na sila'y maordinahan. Kaya pag nabati natin sila ng congratulations, tuwang-tuwa lalo yung mga yan. Bakit? Na-appreciate natin
nakikigalak tayo sa kagalakan nila. Nakikisaya tayo sa kasiyahang tinatamasa nila. Yan, ganyan po yan mga kapatid. Oh, nakikipagkaisa tayo sa kagalakang ibinigay ng Diyos sa kanila. Oh, nakikikasiya tayo doon sa kanilang kasiyahang dulot na sila ay naordinahan ng ating Panginoon. Oh, kahit na nagkaroon na ng bawa, halalan sa iglesia, oh, ay ang naitaas ng pwesto ay si ganito, si pastor. Mas nauna ka sa kanyang naging pastor. Huwag magsasama ang loob mo kung ikay napag-iwanan. At yung isa, mas nauna sa'yo na nailuklok sa mas mataas na pwesto kaysa sa'yo. Huwag ka magiging bitter. Huwag yan ang maging dahilan para ikay na may maghimagsik sa iglesia. Huwag kang gagawa ng paraan para malibak yung isang tao na naluklok sa panibagong gampanin ng posisyon sa iglesia. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. Kaya kung isa nakalulungkot sa dahilang hindi sila ang nailuklok, ay gagawa ng maraming kwento. Para sa tingin ng marami, mali yung pagkaluklok doon sa taong naluklok. Dapat ang naluklok ay sila na mga bitter. Yan. Wala tayong magagawa. Mayroong sistema ang iglesia. Kaya sa halip na ikay magsentimento sa pagiging bitter mo, tanawin mo ang Panginoon na siya ang pinaka-better sa lahat ng pagkakataon. Makigalak tayo sa kagalakan ng iba. Huwag kang magsentimento sa kagalakan ng iba. Ganun ho yan mga kapatid. Kaya sabi ng Roma makigalak tayo, makigalak kayo, sa nangagagalak. Ayan. Kaya tayo nakikisi. Sa kabila pa ng ating pagbati na yan, may mensahe rin po yan na kinikilala natin yung biyaya ng ating Panginoong Diyos na tinamo ng isang taong nahirang o ng isang taong nailuklok sa mataas na posisyon. Ayan. Kinikilala natin ang biyaya ng Diyos doon sa isang tao na naitaas ng ranggo kung sa trabaho. Kinikilala natin yung pag-ibig at biyaya ng Diyos doon sa taong nag-a-apply ng trabaho na natanggap. Yan ang isa sa mga diwa ng congratulations. Yan, ganun po yan. Mapa individual o mapa grupo ng mga tao. Yan. Ano pa ang nasa likod ng mensahe ng congratulation? Para sa isang Kristiyanong bumabati at tumatanggap ng pagbati. Ayan. Isa pa sa nasa likod ng mensahe niya, mga kaibigan, mga kapatid, pinalalakas natin ang loob, pinalalakas natin lalo yung loob ng isang taong pumasok sa panibagong gampanin ng buhay. Pinalalakas natin ang loob ng isang taong binabati natin sa panibago niyang journey. Yan. At hinihikayat natin, may diwa ito ng panghikayat na sila ay magpatuloy sa ginagawa nilang paglilingkod sa Diyos. Ayan. At sila ay patuloy na gumawa ng naaayon sa pamantayan ng Panginoong Diyos na nagtalaga sa kanila. Yan. Ganun po yan mga kapatid.
na sila ay patuloy na gumawa sa ubasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na tumawag sa kanila. Ganun po yan, mga kapatid. Kaalinsabay niyan, ang ating panalangin na lalo silang magbunga sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating mga Kristiyano, malalim ang setang congratulations. Ipinakikita rin ng pagbating ito na hindi tayo naiinggit sa biyayang tinatamasa ng ating kapwa, kundi tayo'y natutuwa sapagkat naranasan nila yung pagpapalang ito ng Diyos. Ipinakikita ng pagbating ito, hindi tayo bitter, hindi tayo nainggit, kundi nakikigalak tayo at tayo mismo masaya doon sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ganun po ang mensahe niyan, mga kapatid. Kaya sabi ng Roma 12:15, makigalak kayo sa nangagagalak. Ayan po yan. Kaya may tamang paggamit ng congratulations, mayroon din namang maling paggamit. Yan. Kaya yung pong mga usaping pang-iglesia na may mga naitataas sa kanilang mga posisyon, yan po ay hindi ranggo kundi tawag ng ating Panginoon at pananagutan. Doon sa panibagong pagkakatawag ng ating Panginoon sa kanila at sa panibagong pananagutan na kanilang tinanggap mula sa Panginoon, kasama tayong nakikisaya sa kanila. Yan, ganun po yan, mga kapatid. Kaya kapag bumati tayo, pinapahayag natin yung kaisipan rin na kinikilala natin, nare-recognize natin yung pagkatawag ng Diyos sa kanila sa pagtatalaga sa kanila bilang pastor o kaya'y elder o kaya'y diakono. Yan. Kinikilala natin yung pagkatawag ng Diyos o pagkatalaga ng ating Panginoong Diyos doon sa mga nailuklok sa posisyon ng pagiging presidente ng pagiging director o anuman. Ganun po yan. At yung mga nahalal na yan, tuwan-tuwa po yan eh. Hindi masayang makigalak sa dinaranas nilang kagalakan. 12:15 ng Roma. Ay kung sakali naman sa hanap buhay, hindi ba? Na-promote sila, tumaas ang ranggo sa trabaho. Kinikilala natin yung basbas ng ating Panginoong Diyos na sila ay inuluklok ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kumpanya o anumang establishmento na kanilang pinagtatrabahuhan, ay naitaas sila ng ranggo o di kaya naman ginawa silang boss. Nare-recognize natin yung biyaya ng Diyos na yun na ginawa sa kanilang buhay o sa pamamagitan ng ating pagbati ng congratulations. Yan mga kapatid. Kaya wag nating masyadong bigyan ng negative connotation ang isang Kristiyano na bumabati o tumatanggap ng salitang congratulations. Ano po? Yan.
yan pong tiwala na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos, yung pananagutang ipinagkatiwala sa kanila, dapat ho nating i-recognize. Ha? O. Kaya makigala kayo sa nangagalak. Hindi masamang bumati ng congratulation. Yan. O. Ganyan po yan, mga kapatid. O. Isa pa, kapag tayo'y bumabati, mga kapatid, kapag bumabati tayo ng congratulations, kinikilala natin, ipinagdiriwang natin, bunsod ng ating pananampalataya, ang kanilang kahandaan sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa-tao. Isang anyo po yan ng pagre-recognize na yung biyaya ng ating Panginoong Diyos na kumilos sa kanilang buhay ay kinikilala natin at nilalasap natin sa pamamagitan ng ating masarap na pagbati ng congratulations sa kanila. At sila naman, habang tinatanggap nilang pagbati na ito, nadarama nila na sila'y welcome na welcome sa panibagong journey na kanilang tatahakin. At yan ay bunga ng biyaya ng ating Panginoon. Hindi nila yan natanggap sa pamamagitan ng kanilang sariling galing. Natanggap po nila yan dahil sa kanilang kasipagan sa paglilingkod, nagbunga. Nakita ng Panginoon yung kanilang kasipagan, nakita ng Panginoon na meron pa silang mas magagawa. Kaya sila'y naita talaga sa panibagong yugto ng kanilang paglilingkod sa iglesia. O di kaya'y nailagay sila sapagkat nakita ng Diyos na mayroon siyang magagawa at mahuhubog siya sa panibagong lakbayin. Upang mapangalagaan o magabayan ang iglesia. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya nga sabi doon sa isang talata ng unang Korinto, bigyan natin ng pansin, ha? Yan. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako, unang Korinto 15:10, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin, ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus, ako'y malabis na nagpapagal kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na suma sa akin. Ayun. Kaya yung ating pagbati ng congratulations doon sa taong nailuklok ng Panginoon, o kaya naitaas ng ranggo ng Panginoon, o di kaya ipinasa, ipinasa ng Panginoon sa kanyang board exam or bar exam. Ano po? Ayan. Kaalinsabay ng congratulation ito, mayroon itong diwa ng pagpapasalamat sa Diyos. Mayroon itong diwa na ibinabalik natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Kaalinsabay ng ating pagsuporta. Kaya yung sa congratulations, napakalawak na kahulugan para sa ating mga Kristiyano. Simpleng kataga, pero may malalim na kahulugan. Ganun yan, mga kapatid. Ngayon, sa ating mga mananampalataya, kapag pinambabati natin yung isang tao, binabati natin, lalagay natin sa screen,
Hindi para dakilain ang tao. Kundi para i-acknowledge natin yung pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Isa itong anyo ng pagpapadala ng mensahe na purihin ang Panginoon, nagtagumpay ka. Di ba? Congratulations kapatid, purihin ang Panginoon. Okay, salamat sa Panginoon. Nakapanagumpay ka sa biyaya ni Kristo. Purihin ang Panginoon sa panibagong mong journey. Sa panibagong mong journey. Hangad ko na patuloy kanyang ingatan, palakasin. Yan. Congratulations kapatid, God bless. Diba? Yan po yan mga kapatid. Iba ang konsepto ng isang mananampalatayang Adventistang Kristiyano kapag binibitawan natin ang salitang congratulations sa ating kapwa. Iba ang connotation ng isang Adventist kapag tayo'y tumatanggap ng pagbati mula sa iba. May lalim itong kahulugan. Iba tayo sa pagbati ng sanlibutan. Kung sa sanlibutan, yung pangbati ng congratulation ay limitadong bagay, sa atin, malawak ang kahulugang ito. Malawak. Ito'y isang pagkilala sa paglago ng ating kapatid sa pananampalataya. Isa itong pagkilala sa kahinugan ng ating kapatid sa pananampalataya, o di kaya ng ating katrabaho. Kaya siya nailuklok, na itaas ng pwesto sa pag-asahanap buhay, nakita yung kanyang paglago, nakita ng kumpanya na siya'y hinog na at kinakailangan na niya ng panibagong posisyon, panibagong ranggo, na tinamasa niya bilang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Yan. Yung setang congratulation ay binibigay natin, kinikilala natin at sinusuportahan yung panibago o dagdag na mga challenges sa buhay ng isang mananampalatayang Adventista. Sa iba't ibang aspeto nito kung saan man siya nailuklok. Sinusuportahan natin dahil kinikilala natin Diyos ang naglagay sa kanila. Ito rin isang anyo ng pagkakilala sa pagtatalaga sa posisyon o gawain na ang Diyos ang nagluklok sa kanila. Kaya sa atin malalim ang salitang congratulation. Ipinapahayag din natin sa pamamagitan ng pagbating ito, na kinikilala natin yung kanyang katapatan sa paglilingkod mula sa maliit niyang posisyon hanggang sa panibago niyang posisyon ngayon sa loob ng iglesia. Ganon din sa mga sa mga trabaho. Mula sa pagiging simpleng janitor, na itaas siya. Na dati simpleng janitor, nakita ng kumpanya na siya'y lumalago sa gawaing ito, ginawa siyang supervisor ngayon, o ginawa siyang floor manager. Malibang sila'y mabati ng congratulations. Yan. At yung tumatanggap naman ng pagbating yan, kinikilala niya na yung pagtaas ng kanyang gawain sa kanyang trabaho, biyaya yun mula sa Diyos. Lalo siyang magbubuti
o lalo niyang pagbubutihin yung kanyang gawain para lalo pang makilala ang Kristo, ang Diyos sa kanyang buhay. Makigalak sa nangagagalak. Kaya hindi ito isang simpleng pagdiriwang ng pagbati. Kaya hindi masama na sumuporta sa pagkakaluklok ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagbati ng congratulations. Yan, no? Sa Kapitulo 23, talatang 11 ng Mateo, datapot ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ito ang huwag kalilimutan ng lahat ng mananampalatayang Adventista na naitataas sa tungkulin o nailuluklok sa matataas na ranggo, samantalang sila ay naitataas. Dapat lagi nilang nakikita na sila'y aba. Yan. Hindi dapat gamitin bilang kayabangan ng isang tao yung pagkakataas ng kanyang ranggo kung sa hanap buhay, posisyon kung sa iglesia. Hindi dapat maging antas ng kayabangan yung pagkakapasa sa bar exam o sa board exam. Hindi maging akto ng kayabangan ang pagkakaroon ng lisensya, kundi lalo nating nakikita na tayo'y naitalaga bilang mga lingkod ng Diyos na dapat ipaglingkod sa mga kapatid. Ganun po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Iba ang Christian aspect. Ang congratulation rin ay isang pagre-recognize na yung kabutihan ng Diyos na nangyari sa buhay ng isang tao na kanyang tinatamasa ay mula sa biyaya ng Panginoon. Kaya ito'y pagkakilala o pagkilala na ang mabuting nangyari ay mula sa Diyos. Para ito sa ating mga Kristiyanong Adventista. Ang bawat tagumpay na nararanasan ng isang tao, ito ay bunga ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa Kanya. Hindi dahil sa panlupang kakayanan, kundi dahil sa tulong ng ating Panginoong Kristo at patnubay ng banal na Espiritu. Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni aninuman ng pag-iiba. Ayun, kaya yung pinababati natin na congratulation o tinatanggap, yan ay mayroong diwang pasasalamat sa Diyos. Hindi pagluwalhati sa sarili, kundi pagluwalhati sa Diyos na nagbigay sa Kanya ng pagpapala. Yan po yan, mga kapatid. Ano pa? Ito pa. Ang pagbati na congratulation, mayroon po yang diwa. Yan ay isang pagbati bilang isang konkretong anyo ng pag-ibig sa kapwa. Mahal natin ang ating kapwa. Kaya nung siya'y naiakyat ng ranggo, kung yan naman ay sa iglesia, kung yan naman ay kapatiran natin, nang siya ay nailuklok sa panibagong pwesto ng kanyang paglilingkod, tuwang-tuwa tayo. Bakit? Mahal natin sila. At sa kanilang katuwaan, kasiyahan na nararamdaman, nakikiisa tayo. Dahil meron tayong pag-ibig sa ating mga kapatid.
Ganun po yan mga kapatid. Hindi natin sila lilibakin. Makikipagkasiya tayo sa kasiyang dinaranas ngayon nila. Yan ang isa sa mga diwa ng pagbati ng congratulations. Ano pa? Ito'y pagpapahayag ng kabutihang loob. Pero kung hindi mabuti ang iyong kalooban, punong-puno ka ng inggit, o kaya ay ugali mo na talaga na gusto mo ikaw ang matanyag, gusto mo ikaw lang ang maitaas ng pwesto, kapag may nauuna sa'yo, nagmamaktol ka, kapag mayroong naungusan ka ng iba, akala mo pinagsakluban ka na ng tadhana. Kaya sabi ko nga kanina, kapag hindi mo sa kalooban mong bumati ng congratulations, huwag mo na ipambati alang-alang sa iyong budhi. Ikaw rin ang masasaktan eh. Kasi paghahayag ito ng kabutihang loob. Ganun po yan mga kapatid. Kaya sabi ng talata na Korinto 13:4 hanggang 6, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay. Ang pag-ibig ay hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ang pag-ibig hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Di ba napakaganda? In short, ang pag-ibig, nakikigalak sa katotohanan. Kaya yung pagbati ng congratulation, yan po isang paraan para sa pagpapakita o pagpapadama ng ating pag-ibig, ng ating kabutihang loob doon sa ating binabati. Pagpapakita ito ng kabaitan. At nare-recognize natin yung katotohanan na ibinigay ito ng Diyos sa kanila at pinupuri natin ang Diyos sa kanilang buhay. Pagkilala sa biyayang tinanggap nila mula sa Panginoon. Alam nyo, kapag kayo'y bumabati doon sa taong inyong nabati, lalo ho ninyong pinagtitibay yung inyong ugnayan sa isa't isa, sapagkat yan itinatali ng pag-ibig. At lalo nyong ipinapakilala sa kanya na siya'y nauugnay kay Kristo. Na sa tuwina, si Kristo ang dapat na maging sentro ng kanyang buhay, sapagkat yung kanyang biyaya ay mula sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Ano ba naman yung mabati natin ng congratulations si Pastor? Pastor, congratulations! Nakapanganak ng maluwalhati ang inyong may bahay at napakagandang lalaki ng inyong baby. Yan. Opo. Congratulations, Pastor. Purihin ng Panginoon sapagkat nailabas na malusog ang inyong anak. Di ba? Hindi masamang ipangbati ang congratulations. Depende
ito sa konsepto ng isang taong babati. Kaya pag kayo babati ng congratulations, dapat malaman. Ha? Tandaan po natin, sa isang maayos na kaisipang Kristiyano, hindi mali at hindi rin kasalanan ang bumati ng congratulations sa ating binabati o babatiin. Basta't ito'y bukal sa ating puso, mabuti ang ating hangarin, banal ang ating hangarin, na hindi humahantong sa pagmamataas o kasalanan. Sa isjis ng Galacia. Kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Yung mabati natin sila ng congratulation, paggawa po yan ng mabuti, mga kapatid. Kayo ba naranasan yung mabati ng congratulations? Hindi ko lang alam, mga kapatid, na kung meron na yung iba na binabati ng congratulations, nagmamaktol. Ikaw na binati ng congratulations, ikaw pagalit. Di ba't natutuwa ka pag nababati ka ng congratulations, may panibagong alam sa iyong puso mula doon sa bumati sa iyo ng congratulations na bukal sa kanyang kalooban? Blessing din yun, mga kapatid. Biruin mo, hindi mo siya kilala, pero nang nabalitaan niyang ikaw ay pinagpala ng Diyos, binati ka ng congratulations, kinilala niya yung pagpapalang mula sa Diyos na tinanggap mo. Blessing din yun, mga kapatid. Na dapat magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat merong nakikiisa sa kaligayahan nating nadarama. Mayroong sumusuporta sa panibagong landas na tatahakin natin. Di ba? Kaya pag tayo nabati, pinagpapasalamat natin yon. Tuwang-tuwa tayo. Panginoon, salamat sapagkat may bumati sa akin. Di ba? Halimbawa, nabati ka ng iyong mismong magulang. Nakita nila na promote ka, o kaya naihalal ka. Mapa-iglesia, trabaho, eskwelahan, o anuman, saan mang sektor yan. May magandang nangyari sa iyong buhay, ay nabati ka ngayon ng magulang mo ng congratulations. Pwede bang sabihin ma, wag mo akong babatiin ng congratulations, mali yan. Pwede bang isnabin yun, binati ka ng congratulations, hindi mo tinanggap? Hindi po pwede, mga kapatid, kapag matino ang ating pag-iisip. Tama naman yung paggamit ng congratulations, di ba? Ang saya-saya mong umuwi, pagbungad mo sa pinto, merong malaking tarpaulin na nakasulat, congratulations! Di ba? Tapos hawak-hawak ng anak mo yung tarpaulin. Hindi ka ba matutuwa niyan? Di ba another blessing sa buhay mo yan, nang mabati ka ng congratulations? Ganyan din nararamdaman ng iyong mga binabati o ng iyong babatiin. Kaya congratulations, hindi masama kung gagamitin sa tamang pamamaraan ng pagbati. Hindi yan isang simpleng kataga. Meron niyang mensahe, may kapangyarihan yan, na nagpapalakas sa kalooban ng iyong binabati. Lalo po yung nagpapatibay ng inyong ugnayan. Nagdudulot ka ng dagdag na kaligayahan doon sa isang tao pinagpala ng ating Panginoon. Ganun po yan, mga kapatid.
nakita mo yung ating pastor na nagkadaupang palad kayo. O di kaya naman nabalitaan mo, binati mo sa social media, pastor, di pangalan, congratulations po, ganito, ganyan. Masama ba yun? Hindi masama yun. Yan, halimbawa, ipinost mo sa social media, congratulations pastor, o kaya kung di naman pastor yan, o kaya sa hanap buhay, pastor or sir, nakita namin ang katapatan at gawa ng Diyos sa inyong buhay, purihin ng Panginoon. Mali ba yun? Di ba? Lalo nating napapalakas ang kanyang loob, lalo nating sorry, sa pamamagitan ng ating pagbati ng congratulations, lalo lumalakas loob nila, lalo nilang kakayanin yung mga pagsubok, mga challenges sa panibagong nilang tatahaking posisyon. At nagtutulak ka ng inspirasyon para sila, o nagpo-promote ka ng inspirasyon para sila'y manatiling tapat at huwag kalimutan ang maging mapagpakumbaba sa lahat ng kanilang makakadaupang palad, samantalang sila ay pinapatnubayan, pinangungunahan ng ating Panginoon. Kaya yun pong pagbati na yan na congratulations, kung bakit sila nailuklok sa mga pwesto, nagpapatunay lang din yan, mga kapatid, sa kanilang sipag, sa kanilang katapatan. Kaya naiakyat sila. Nakita ng Diyos yan. Kasi yung maliit na pinagkatiwalang posisyon sa kanila, pinagbunga, pinaghusayan ng pastor. Sabi ng Biblia, di ba? Yung napapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Kaya sa tuwing kayo'y nababati, mga kapatid, mga pastor, mga sir, lalo, kapag kayo nababati, lalo kayong dapat na mag-ingat sa paggawa, sapagkat kayo po ay isa ng bukas na aklat na nakikita at binabasa ng mga kapatiran at ng sanlibutan. Manatili po kayong tapat, manatili kayong masipag sa gampaning ipinagkatiwala sa inyo ng ating Panginoon. Kaya hindi simpleng bagay yan pong congratulations. Panghikayat ho yan na ipagpatuloy yung mabuting gawain na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Ito'y paalala sa kanila na sila'y dapat na manatiling mapagpakumbaba sa kabila ng tagumpay na kanilang naranasan. Halimbawa, nagsulit ka, nakapasa ka, nagtagumpay ka, review ka ng review, yung pagre-review mo, nagkaroon ng bunga, nakapasa ka ngayon, nabati ka ng congratulations. Yan. Lagi kang mananatiling nagpapakumbaba. At doon sa tagumpay na naranasan natin,
ibinabalik natin sa Diyos ang kapurihan. Hindi naman masamang tumanggap ng pagbati ng congratulations mula sa ibang rume-recognize sa atin. Ano pa? Nababati natin sila sapagkat nakikita natin yung katapatan, yung gawa ng Diyos sa kanilang buhay. At pinupuri natin ang Diyos magpakailanman. Isa ring paghimok na sila'y patuloy pang lumago sa biyaya ng Panginoon at patuloy na magamit sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Iyan ang lalim ng kahulugan ng congratulations sa konsepto ng isang mananampalatayang Adventista. Kaya sabi nung talatang binuksan natin, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiino man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan po yan, mga kapatid. Dako muna tayo rito sa ating wall. Post ano ko muna ito. Yan, lagyan natin sa screen. Yan, shout out at mapagpalang araw ng Lunes sa inyo, kapatid na JB Sarmuyan. Yan. Kapatid na Magwayen. Yan. At syempre, ang kapatid na Robin. Yan. Shout out sa kapatid na Robin. Minsan usap tayo. Yeah, shout out kay kapatid na Ricky Bell Masdilanon. Sabi na magandang hapon po Sir Fernando at sa lahat din po. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Aha. Saan ba na hinto yung ating ano kanina? Yan. Teka, kasi batiin din natin rin, di bali kahit na maulit ha. Lagay din natin sa screen. Yan. Shout out kay kapatid na yun, nabanggit natin, nag-heart react sa atin, si kapatid na Magwayen. Teka, lapag na rin natin to. Asan na ako? Ang dulo natin ay si kapatid na Joel. Yan. Ni-screenshot ko kasi mga kapatid eh. Ayan. Yan, pwede na. Shout out Magwayen, Kaya Agiri Ray. Shout out po sa inyong lahat dyan. Kay Acer M. Lee, mapagpalang hapon. Ganun din kay Arsen Sanchez. Shout out sa Sanchez family. Yan. Kay Tatay Arnold po. Ganun din kay Grandmaster Arnel Sanchez. Yan. Ruben Nakilada, shout out. Joel Sambalilo, Amy Dionisio. Yan, mapagpalang maulang-ulang tanghali po sa inyong lahat dyan, no? Ayan Dinosta. Shout out Mopera Cyril Martney. Kay Noel Col Cabasa, mapagpalang hapon. Gerson Andrade Malunes, ganon din kay Marty Arcega. Mapagpalang hapon po sa inyo.
Binabati rin natin kapatid na Roel Carino. Shout out kay Jack Sumalinog at sa aking napakandang may bahay at very supportive Yelen Camacho. Yan, shout out po sa inyo. Aha. Tingnan nga natin, ano? Saan na ba yung ating kanina tapos yung ating pagbati? Sige na, screenshot ko na lang din to. Yan, screenshot natin. Okay, post natin. Alright. Yan, shout out kapatid na napalaki. Sobrang laki. Ayan, pwede na siguro yan. Kita na. Sabi na kapatid na Ian Dinosta, magandang tanghali po Kapernan. Yan, likewise kapatid Ricky Bel Madri Mas Dilanon, magandang hapon sir po Sir Fernando Camacho at sa lahat din tinabasa natin kanina, no? Yan, kasama ng comment ni kapatid na Robin, isa nating magiting na tagapagtanggol ng katotohanan. Yan, ha? At nung nakaraan nga ay may debate sila ng ni kapatid na Ruben, no? Pareho kong kaibigan niyang dalawa na yan. May lambingan sila. Okay, shout out, good noon bro, sabi ni kapatid na Magwayin. At kaya Rodel Germiniano Giba, watching from Bulan, Sorsogon. Yan. Kaya sa mga taga Sorsogon ay pagpalain po kayo riyan, ano? Yung aking parents, yung aking nanay, yung mother ko po ay taga riyan sa Sorsogon. Yan. At yung kanyang mga kapatid ay nagkalat na rito sa Dait, no? Yung side ng sa parent ko sa mother side ay mga Bicolano po sila. Yeah. Sa tot po sa inyong lahat at mapagpalang hapon, no? Meron pa ba akong hindi nabati? Aha. Si Marty Arsiga, nabati ko ba siya? O wala rito, no? Ayun, nandito rin Marty Arcega. Yan, shout out po. Alright, so pansamantala dyan muna natin tatapusin ang ating maikling pag-aaral tungkol po dito sa trending na salitang congratulations. Kung ito ba ay tamang gamitin o hindi dapat gamiting pangbati. Depende na po yan mga kapatid sa inyong konsepto. At hindi naman kayo sasawayin ng Panginoon kung hindi kayo babati. Hindi naman kayo ilalagay sa dagat-dagatang apoy kung kayo'y babati. Kaya hindi naman ituturing na kasalanan ng ating Panginoon, hindi tuturing ng Panginoon na kasalanan o mortal nating kasalanan kapag tayo ay bumati ng congratulations. Hindi rin naman tayo ilalagay sa naglilib na apoy at asopre kung hindi tayo babati ng congratulations. Yan, all in all, ang ibig ko lang sabihin, kung tayo babati ng congratulations sa ating kapwa, gawin natin ito ng may pagpapala. Yan. At kung tayo naman ay tatanggap ng pagbati mula sa iba, tanawin din natin itong isang pagpapala na sila'y nakikikatuwa, nakikiligaya sa ligayang tinatamasa natin. At tayo naman, samantalang nababati, lalo naman tayong bababa, at lalo nating itataas ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ang ating sarili.
Yan. Yung tagumpay na atin pong dinaranas, kung bakit tayo nabati ng congratulation, ay lagi nating ibabalik sa ating Panginoon. Siya ang mataas, hindi tayo. Ganun po mga kapatid, ha? Yan. Okay. So, dyan muna tayo pansamantalang magtatapos. At hangad ko po na patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Salamat po, Amang Banal, sa panahon na kami muling nagkaroon ng pag-aaral, pagsasang-usapan sa ilalim po ng inyo pong pangalan. Hangad po namin na ang mga kapatid, mga kaibigan ay patuloy po lumago sa inyong biyaya at patuloy na lumalim ang kanilang pagkakilala sa inyo. Ganon din po sa palatuntunan ito, Panginoon. Lalo pa kaming magkaroon ng mga panibagong karanasan sa inyo at lalo pa rin namin kayo makilala ng malalim. Ama, kami pong inyong mga anak, sabik na na kayo po ay makita namin ng mukhaan dyan sa langit na bayan. At excited na rin kami, Amang Banal, na masundo ng inyo pong kaisa-isang anak. Hangad po namin na ang aming pagsasama-samang ito ay lalo pang madagdagan ng mga kaluluwa na magmamana ng inyo pong kaharian at buhay na walang hanggan. Binabalik po namin ang aming pagluwalhati sa inyo, Amang Banal, at aming papuri. Patuloy po kaming bigkisin ng inyo pong pag-ibig at ang biyaya ng inyong kaisa-isang anak ay patuloy na managana sa aming mga buhay, kasama po ng pakikipisan ng Santong Espiritu. Binabalik po namin ang kaluwalhatian sa inyo, Ama, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright mga kapatid, muli ay iniiwan ko kayo sa mapagmahal na palad ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok Hamnida Mishpa sa inyong lahat mga kapatid. Shalom. Fernando Baeza Camacho Jr., name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.
forevermore.